Mga totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. At narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento tungkol sa pakikipagsapalaran ng Lolo Juanito ng isa nating tagapakinig. Nagulat na lamang si Juanito nang marinig niya ang tinig ng engkanto na nagdala sa kanya doon sa lugar. Sinabi nito sa kanya na kailangan na nilang bumalik sapagkat mag-uumaga na. Medyo nakaramdam si Juanito ng lungkot dahil sa gusto pa sana niyang makipaglaro sa mga bago niyang kaibigan. Napansin iyon ng engkanto kaya sinabi nito sa kanya na marami pa namang pagkakataon at babalik na lamang sila. Agad na nanumbalik ang sigla at aliwala sa mukha ni Juanito nang marinig niya iyon mula sa kanyang kaibigan. At lalo pang natuwa si Juanito nang maalala niyang mayroon pala siyang magandang bato na maiuwi at nasa kanyang bulsa. Dinukot niya iyon at nagpasalamat sa nilalang. Sinabi nito na kanyang ingatan ang bato pagkat hindi umano pangkaraniwan iyon, at pinapikit na muli siya ng engkanto. Naramdaman niyang niyuyugyug na siya ng kanyang ina at ginigising upang pumasok sa paaralan. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay napatingin pa siya sa buong silid na ipinagtaka naman ng kanyang ina at sinabing nananaginip pa yata ito. At muling ipinaalaala na magmadali na siya pagkat papasok pa. Napaisip si Juanito at nalungkot pagkat isa lang palang panaginip iyon. Pero nang maalala niya ang tungkol sa bato ay agad niyang kinapa iyon sa kanyang bulsa at gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi nang naroon iyon. At nasabi niya sa kanyang sarili na totoong nangyari pala ang lahat. Kaya masiglang masigla siyang pumasok sa kanilang paaralan nung araw na iyon. At doon po nakuha ng lolo ko yung kanyang bertud, kaloob sa kanya nung engkanto na naging kaibigan niya. Nang nasa paaralan na ang lolo ko nung araw na iyon, ay hindi niya maiwasang hindi tingnan ang bato. Kaya lagi niya iyong inilalabas mula sa kanyang bulsa at pinagmamasdan. Ngunit nagulat na lamang bigla si Juanito nang bigla iyong mawala sa kanyang kamay habang tinitingnang mabuti. Nang hablutin iyon ng kanyang kaklaseng si Buboy. Malaking bata ito para sa kanyang edad at talagang may pagkabargas. Mahilig itong mangbuli. Pagkatapos niyang kunin ang bato ay sinabi niyang kanya na raw iyon. Kaya mabilis na kumilos si Juanito. Tumayo siya at pilit na binabawi yung bato sa kanyang kamag-aral. Nakipag-agawan siya dito. Pero dahil sa mas malaki sa kanya, ay hindi niya magawang mabawi iyon.
Hanggang sa dumating yung kanilang maestra at naabutan sila sa ganong tagpo. Agad na pinalapit sila nito at nagtanong kung ano ang kanilang pinag-aagawan at kung sino ang nag-umpisa. Agad na nagsalita si Buboy at walang kagatol-gatol na sinabi nitong si Juanito ang nag-umpisa ng lahat at pilit na inaangkin umano yung kanyang bato. Agad namang itinanggi ni Juanito ang paratang na iyon ng kanyang kaklase at nangatwiran na kanyang talaga yung bato. Dahil sa kanilang mga sinabi ay naintriga yung kanilang guro kung ano ba yung bato na kanilang binabanggit at pinag-aagawan. Kaya inutusan nito si Buboy na ilahad ang palad pagkat gusto niyang makita yung bato na kanilang sinasabi. Nang makita iyon ng kanilang maestra sa unang pagkakataon ay namangha kagad ito at tumanga sa ganda noon. Pagkat noon pa lamang siya nakakita ng ganong uri ng bato sa buong buhay niya. Mabilis niyang kinuha yung bato at sinabing itatago na muna niya. Yaman din lamang na hindi sila magkasundo na dalawa. Dagdag pa nito ay hindi niya iyon ibibigay sa kanino man sa kanila, maliban na lang na dali nila ang kanilang magulang. Nagkatinginan sila Juanito at Buboy sa isa't isa pagkat pareho nilang ayaw na mapatawag ang kanilang mga magulang sa paaralan nang dahil sa may ginawa silang kabalbalan. Nalungkot si Juanito. Nakatungo siyang bumalik sa kanyang upuan habang si Buboy naman ay ngingiti-ngiti pa ng nakakainsulto ng kanya itong masulyapan. Hanggang sa mag-uwian sila ay nanatili lamang na walang imik si Juanito sa kanyang upuan. Hindi niya matanggap na sa isang iglap ay nawala lang ng ganong kadali yung kanyang bato na itinuturing niyang regalo mula sa kanyang kaibigang engkanto. Lalo pa siyang nalungkot nang maalala ang sinabi ng kanyang kaibigan na ingatang mabuti ang bato. Nang lumabas na sila mula sa kanilang silid-aralan ay nagmamadaling nilisan ni Juanito yung kanilang paaralan. Lakad-takbo ang kanyang ginawa upang mabilis na makauwi sa kanila. Masamang-masama ang kanyang loob. Nakaramdam pa siya noon ng matinding galit kay Buboy. Gusto niya itong saktan. Ngunit paano? Naitanong niya sa kanyang sarili. Dahil sa ang laki talaga nito kumpara sa kanya, na kanya nga lang sinubukang buklatin ang kamay nito upang makuha ang bato nung nag-aagawan sila, ay hindi na niya nagawa. Ang saktan pa kaya, naisip ni Juanito. Pagdating niya sa kanilang bahay ay agad na napansin ng kanyang ina ang kanyang pananamlay. Kaya tinanong siya nito kung ano ang problema at kung may sakit pa siya. Magalang naman siyang sumagot sa kanyang ina at sinabing wala. Pagkalapag ng kanyang bag ay agad na dumiretso siya sa kusina at kinuha ang galon upang magigib. Nang papunta na siya sa balon ay biglang narinig niya ang isang sitsit nang matapat siya sa puno ng bayabas. Kinabahan si Juanito na baka magalit ang kanyang kaibigan kapag nalaman nitong wala na sa kanya ang bato. Kaya napaisip siya kung ano ang kanyang sasabihin sa kanyang kaibigan. Nang may maisip na siya,
ay lumingon si Juanito at nakita nga niya ang engkanto. Magsasalita na sana si Juanito nang bigla siyang maunahan nito. Sinabi sa kanya ng engkanto na wag na siyang malungkot pagkat hindi naman umano nawala ang bato sa kanya. Nananlaki ang mga mata ni Juanito sa pagtataka ng kanyang marinig iyon. At nakita niyang ininguso ng kaibigan ang kanyang bulsa. Nagmamadali niyang kinapa iyon at lumuwang na bigla ang kanyang bibig sa kasiyahan nang maramdaman nga niyang naroon ang bato. Nagtatakang nagtanong si Juanito sa kanyang kaibigan kung paanong nangyari iyon. Paanong nabalik sa kanya ang bato? Gayong kitang-kita niyang kinuha iyon ng kanilang maestra mula kay Buboy. Muling ipinaalaala ng engkanto kay Juanito ang sinabi niya tungkol sa bato na iyon ay hindi pangkaraniwan. At ipinaliwanag nito na dahil siya na ang nagmamay-ari ng bato, kung kaya walang sino man ang maaaring makakuha pa noon, maliban na lang kung may angkin ding kakayahan. Muling nagtanong si Juanito sa kanyang kaibigan kung paano ba raw naging hindi pangkaraniwan ang bato. Ano raw ba ang mga maaaring gamit nito? Sinabi ng engkanto sa kanya na hindi naman ito maaaring panghilot dahil sa maliit. Nanatawa naman si Juanito nang maintindihan na nagbibiro ang kanyang kaibigan. Kanya na lamang umanong malalaman pagdating ng takdang panahon pagpapatuloy nito. Tumango naman si Juanito, palatandaang kanyang naunawaan ang sinabi nung engkanto sa kanya. Nagpaalam na muna siya dito at sinabing siya ay mag-iigib pa. Inimas ng kaibigan ang kanyang ulo at agad na itong naglaho. Pagbalik ni Juanito ng bahay, habang kanyang isinasali ng inigib na tubig sa kanilang banga, ay siya naman pagdating ng kanyang ama. Butil-butil ang pawis nito at namumutla ang mga labi, na nang makita ng kanyang ina ay agad itong nag-alala at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Dumiretso sila sa kanilang silid at nahiga ang kanyang tatay doon. Inutusan siya ng kanyang ina na magpainit ng tubig. Habang nasa harapan si Juanito ng kanilang lutuan, ay bigla niyang naramdaman na tila uminit yung kanyang hita. Kaya agad niyang kinuha yung bato. Hindi naman niya maunawaan kung bakit umiinit iyon ng ganon. Nang kumulo na ang tubig ay narinig niya ang kanyang ina na inutusan siyang isalin sa plangganita at kumuha ng bimpo. Haluan din raw niya ng malamig na tubig yung mainit. Kaya ibinalik na niyang muli yung bato sa kanyang bulsa at mabilis na tumalima si Juanito. Samantala, mas uminit pa yung bato, kung kaya napilitan siyang gamitin ang bimpo upang ipanghawak doon. At kanya iyong inilabas na muli mula sa kanyang bulsa. Muli niyang narinig ang kanyang ina at ipinadadala na sa kanya yung mga iniutos nito. Paglapag niya ng plangganitang may maligamgam na tubig, ay nakita niyang pawis na pawis ang kanyang ama na nagbubutil-butil iyon sa kanyang noo. Kaya kanyang pinunasan ng hawak na bimpo na kasalukuyan pang naroon ang bato. At nagtaka ang kanyang ina at napabulalas nang makita nitong umaliwalas na bigla
ang mukha ng kanyang ama. At tila nawala sa isang iglap kung ano man ang dinaramdam nito kani-kanina lang. Pinagmasdan rin ni Juanito ang kanyang ama at nakita nga niyang bumuti na ang kalagayan nito. Napaisip na kaagad si Juanito at nasabi sa sariling marahil ang isa sa kahalagahan ng bato ay nakakapagpagaling ito. Kaya natuwa si Juanito pagkat naisip niya marami siyang matutulungang tao. Nang sumunod na araw, pagpasok pa lang ni Juanito sa kanilang silid-aralan, ay napansin niya kaagad na tila mainit ang ulo ng kanilang maestra. Ang lakas ng boses nito at inuutusan ang kanyang mga kamag-aral na hanapin yung bato. Pabulyaw pa nitong tinanong si Buboy kung kanya ba raw kinuha iyon. Pagkat nang tingnan niya sa kanyang bag pagdating sa bahay noong nagdaang gabi ay wala na raw iyon. Mabilis namang sumagot si Buboy at sinabing hindi. Sunod naman na tinanong ng kanilang guro si Juanito. Kinabahan siya pagkat nasa kanyang bulsa iyon. Mapagkakamalan siyang kinuha niya iyon sa bag ng kanyang maestra. Nag-alala din siya na baka bansagan siya at tuksuhin na magnanakaw. Pero sinabi ni Juanito sa kanyang sarili na hanggat alam niya kung ano ang totoo ay hindi siya dapat na matakot. Pero bigla na naman siyang nalungkot at nag-alala pagkat naisip niyang paano niya sasabihin ang totoo. Paano sila maniniwala sa kanya? Baka sa halip na magnanakaw ay bansagan naman siya na baliw. Napatingala si Juanito at nag-isip. Pero nagulat siyang bigla nang marinig ang malakas na tinig ng kanilang guro nang tanungin siyang muli nito. Hindi nakasagot si Juanito. Naramdaman na lamang niyang biglang hinawakan ng kanyang guro ang magkabilang niyang bulsa. Napapikit na lamang si Juanito sa sobrang pag-aalala. Ngunit nagulat siya. Wala siyang naramdamang bato sa magkabila niyang bulsa. Kaya sinabi niya sa kanilang guro na hindi niya iyong kinuha. Ipagpaumanin niyo po, Sir PB, kung medyo may kahabaan po ang kwento kong ito. Akin na lang pong ipapadala yung karugtong. Maraming salamat po. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Binabati din po natin ang lahat ng ating mga silent listeners, mga kababayang OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.